Karabas, ang mapagpalang araw po sa inyo lahat, ano? So, today is the day. So, andito po tayo ngayon sa, syempre sa likod bahay. Kasama natin yung mga kaibigan natin sa DNR para i-check o inspection yung ating mga yung ating mga alaga. Yun o. Yan. Kaya lang natin sila dyan magtrabaho. Ito ang pinakasiga sa DNR eh. Ng, Shout out sa lahat ko. I love you all. Yun. Oh, hindi ko ikat yan. Hindi ko ikat yan. Ay, nabigla ako. Panood pa man si Mrs. Yari ka. Ito, mabayro kayo. Ayun, yun. Yan yung kakatil. Bakit yung kakatil ko na lang? Yes po, yan yung kakatil. Para pagbigay po. Yan yung mga marami. Yes sir. Pero ito yung African. Ano? Opo, Ito yung kakatil. ito yung kakatil, dalawa. Yung aning na kwan. Ano to? Ito po, Badgerigar o Badgis. Ito ang kanya African. Nangitlog na nga. Nasisiw na nga, sisiw yun no? Yung ano na yan? Oo, sisiw yan. Ang bilis nga kasi breeder, yung mga nakuha ko, breeder. Eh mga karabas, breeder eh. Pagdating dito pre, 1 week lang ang itlog. O 10 days lang na misa. Ayan na siya, ayan, ano na yan, sisiw na yan. Sisiw pa rin. Opo, sisiw na po, pasisiw na. Ang bilis no? Kaya mga karabas, tuloy reveal na rin ng mga ibon natin dito. Hindi ko pa ito pinapakita pa rin sa mga vlog eh. Eh, syempre, kailangan natin munang ano yung requirements ng DNR. Shout out sa boss ko, Orlino Gakuan. I love you, sir. Yun, yung mga ganun sina-shout out. Hindi yung lahat ng I love you all. So yun, update ko kayo may mga karabas. Medyo busy lang sila dito at syempre, kailangan ko rin i-attend sila. No? Ang tawag dito ko? Ano to? Screen? Metal, welded screen. Welded screen. Welded screen. Itong kaibigan ko kunyaring nagtatrabaho dito. Ayan. Pero Ayusin nyo gusto lang talaga ng merienda dito yan. Ayusin nyo Sir, kailangan Mga karabas, kaibigan ko to simula nung college kami. Kaya hindi ako pwede mag-illegal kasi nakakahiya. Sobrang nakakahiya, di ba? Mga kaibigan natin yung sa DNR. Ako manguhuli dito, walang arabas sa Oo, rabas. kaya Ako hindi- tibayabas. Kaya hindi pwede. Kaya sabi ko kaagad, lahat yan dapat may papel. Lahat. Sabi ko sa kanya sabi ko rin sa vlog ultimo yung uling ko, di ba? May papel yan, kay Ginto. Yan yung ano, sir? Galing kay Ginto na uling. Oo, yan. May permit yan. Lahat yan may permit. Siyempre, hiya ko lang sa'yo, pre. Camera sa'yo ko, pre. Kinat ko si Rod. Kilala mo si Rod? Rod. Yung sa tourism, si Rod. Hindi. Yung gumawa yung nanalo ng best film sa Arawatan. Yung pagkatapos sa magkabanda, sila na yung kabanda ko. Sobrang galing niya na ngayon. Ice, picture mo. Ako daw ang ano yung Ikaw ang yung pinakapogi. Hindi, Ay. kunin niya akong rapist mga Dito ka na artista. Naka-record na. Record ka. 1, 2, 3, go. Okay. At ayun na nga makarabas nakauwi na yung mga representative o yung mga taga DNR na nag-check ng ating mga alaga dito. So part po yun ng proseso sa pag-apply ng CWR. So ngayon naman po gusto kong quick lang para lang yung sa mga gusto ring mag-alaga ng wildlife. So ito po yung ilan sa mga requirements nila sa pag-apply ng CWR para po may idea na kayo. So, nang una, ayan, request letter. Ito po yung request letter ko. Ibibigay din po nila itong request letter na to. So, bibigyan tayo ng tawag dito? Ng gayahan ba? Template. Babaguhin na lang natin. Babaguhin natin kung ano yung mga wildlife na alaga natin. Kasi syempre, per individual magkakaiba naman yung alaga natin tsaka numbers ng mga pet natin, pets natin. So
i-edit na lang natin siya. So, ayun, una-una, request letter, ito po yun. Tapos, application for Certificate of Wildlife Registration, ito po yun. Yan. So, manggagaling din po sa kanila itong dokumento na to. Ingay! Nakatingin siya. Oh, bayabang din ay. Nakita nila ako eh. Tapos ito na, yung sa mga ano naman, pagkuha natin ng ibon ano, kailangan po natin ng isa sa requirement po nila ay yung sales invoice o yung resibo. Kapag binili po natin, siyempre mga karabas, para po mapapila natin, kailangan sa legit na farm natin siya kinuha ano. Sa kumbaga ano din, may CWR din siya, may permit. So resibo ng pinagbayaran natin, siyempre binili natin yan, or kung walang resibo, kung binigay lang sa'yo, binigay lang sa akin halimbawa, deed of donation na notarized, so yung kailangan po yun. Tapos yung, so yan, ito yung ano, nagbigay pa ng ano, certification, yung dito to sa ating Blue Knee Parrot ano. So ayan, so lahat ng permit na pwede nilang ibigay ng farm, so kunin nyo na po. Pero yung mga importante talaga, yung mga babanggitin ko, yung talaga mga importante. So, ayan. Ito, ang isa sa pinaka-importante mga karabas, yung local transport permit. Ito po yun. Ang nag-a-apply po na to, yung seller. Tapos, i-apply niya sa DNR. Pag lumabas na, i-issue niya to sa buyer. So, ito po yun. Oh. Blue Knee Parrot. Ayan. So, para legal mo siyang mai-travel. Kasi po, pag na-intercept yan sa pier, o sa mga port, yan. Ano po yan, may huli yan. Tapos, ito, inspection report of wildlife. Kailangan din to. Ingay! Ayan, ano ba? So, ito, nagbigay din siya ng ano, veterinary health certificate. Ayan, kailangan din po yan. So ayun, yun yung mga basic na ano, basic na kailangan. Kapag may ganyan na po tayo, okay na yan, goods na yan. Pwede na siyang i-apply. So next step noon, pupunta tayo ng DNR, tapos magre-request na tayo na applyan natin na mag-apply tayo ng CWR para ma-register sa pangalan natin yung mga alaga natin. So mapaibon man yan or tortoise or ano pang exotic na pets no, na target natin. So, ito yung mga galing sa kanila, application for wildlife registration, tsaka itong request letter. Tapos, kailangan din pala natin ng ano mga karabas, sorry. Kailangan din natin i-secure yung, hindi wala dito. Pinasa ko na sa kanila. Kailangan din kasi natin nung barangay certification. Mag-request din tayo mga karabas ng ano, barangay certification na magagaling sa barangay natin syempre kung saan nakalagay yung ating ano, yung ating aviary o yung ating enclosure. Sila po yung mag-issue noon. Yun naman para sertifikasyon na walang magreklamo kapitbahay sa ingay, sa amoy, di ba? So anyway, yung atin naman hindi naman ganun kaingay. Hindi naman din maamoy yung kanilang mga ano, kanilang mga pupa. So yun. Basically, yun yung mga ano, yun yung mga basic na yun yung mga basic na kailangan natin sa pag-apply ng na kailangan natin i-secure para maging legal yung ating mga alaga sa likod bahay. Okay. So, masarap mga karabas kasi nakaka-relax na nakikita sila na diyan. Tambay lang dito pero na-relax ka, hindi mo namalayan. Lumilipas na pala yung ano, yung oras, di ba? So, usually tumatambay pa ako dito sa umaga or pagdating sa hapon. Yan. Kahit gabi minsan, dito kami nagkakape si Misa Rabas, ako dito. Nanonood, pinapanood ko pa rin sila kasi may solar light po tayo dito. So yun mga karabas, sana po nag-enjoy kayo sa simpleng vlog natin at sana may natutunan kayo ano. So different sa catching cook natin sa ating fishing. Pero sana po nag-enjoy pa rin kayo at sana may natutunan kayo. Thank you so much po sa panonood. Ingat po kayo lahat. God bless. Hindi ko pala napindot.